mabuting balita ngayon, isang ketongin ang lumapit kay Jesus. Sa panahong iyon, ang ketong ay hindi lamang sakit ng katawan, ito ay hatol ng lipunan. Ang ketongin ay tinuturing na marumi, itinataboy, iniiwasan at itinatakwil ng karamihan. Wala siyang karapatan na humawak o mahawakan. Siya ay buhay, ngunit parang patay na sa mata ng tanan. Ngunit ang ginawa ni Jesus ay nakakapangilabot sa ganda. Hinipon niya ang ketongin. Hindi niya muna pinagaling bago hinipo, kundi hinipon niya muna bago pagalingin. Ibig sabihin, bago pa man mawala ang sakit, ibinalik niya muna ang kanyang dangal at dignidad. Sa hipon na iyon, parang sinasabi na Jesus, hindi kita itinataboy, hindi ka marumi sa aking paningin. Ikaw ay mahalaga. Narinig natin ang panalangin ng ketongin. Kung ibig po ninyo ay mapagagaling ninyo ako. Walang pagpupumilit, walang pagrereklamo, walang pag-aakusa, kundi ganap na pagtitiwala. At ang sagot ni Jesus ay napakaganda. Ibig ko, gumaling ka. Mga kapatid, gaano natin kailangan marinig ang mga salitang ito ng Panginoon? Lalo na sa panahong pakiramdam natin ay ayaw na tayong tingnan o pakinggan ng mundo. Lahat tayo ay may mga ketong sa buhay, mga sugat na ikinakahiya, mga kasalanan na ayaw ipakita, mga kahinaan na kinakatakutan nating malaman ng iba. Minsan tayo mismo ang naglalayo sa ating mga sarili. Iniisip na hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Ngunit ang mabuting balita ay nagsasabing si Jesus ay hindi natatakot sa ating dumi. Siya ay naparito upang linisin tayo. Pagkatapos pagalingin ang ketongin, siya ay inutusan ni Jesus na manahimik at sundin ang utos ng batas. Ngunit dahil sa labis na kagalakan, hindi niya mapigilang ibalita ang nangyari. At dahil dito, si Jesus naman ang tila napalayo at hindi na malaya makapasok sa bayan dahil sa dami ng tao na nais lumapit sa kanya. Napakagandang palitan ang nangyari. Ang dating itinataboy, ang ketongin, ay nakabalik sa lipunan. Samantalang si Jesus naman ngayon ang napalayo at nalagay sa laylayan. Ito ang tunay na mukha ng pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig na handang pumalit sa ating kalagayan upang tayo'y makabalik sa buhay at iangat muli ang ating dangal at dignidad. Naway hayaan natin lagi ang Panginoon na hipuin ang ating buhay upang tayo'y gumaling sa anumang ating karamdaman at maibalik ang ating dangal at pag-asa sa buhay.